3 advantages in your living alone era. Number 3, magagawa mo lahat ng mga gusto mo. Such as hobbies, entertainment, no curfews. If gusto mong gumising ng tanghali, go! If gusto mong kumain ng late na, go! Kung gusto mong kumain ng maaga, go din. Lahat ng mga gusto mong gawin sa loob ng bahay mo, magagawa mo. Wala ding curfew kung ano oras ka nga ba talaga uuwi. At kung may pupuntahan ka the other day, and the other day, and the other day, ikaw na din bahala. Kung sa tingin mo mamaya mo na gustong magligpit, ikaw bahala. Kung sa tingin mo manonood ka muna ng mga K-dramas at kung ano-anong dramas, go din. To summarize it, kung ano yung mga gusto mong gawin ngayong araw na to at bukas at sa susunod na bukas at sa susunod na bukas, ikaw ang nagplano niyan. Ikaw ang may gustong gumawa niyan. Top 2, ma-enjoy mo yung me time mo para sa sarili mo. Napakamahalaga sa buhay ang mental health. Ngayon, dahil ikaw na lang ang nagde-decide para sa buhay mo, wala nang kuro-kuro, wala nang chuchu, wala nang mga hindi kaaya-ayang opinion or advice, nade-disregard mo na siya. Mapapahalagahan mo na yung mental health mo. Dahil love yourself, era tayo ngayon. Disclaimer lang ha, hindi ko naman nilalahat, pero kung sino pa yung mga mahal natin sa buhay, sino pa yung mga malalapit sa buhay natin o kapamilya pa natin, sila pa yung naghihila sa atin pababa. Sila pa yung mga nagmo-motivate sa atin para sumuko. Hindi naman lahat. Okay, meron pa rin namang member of the family na nagmo-motivate sa atin, nagpapalakas sa atin, nagbibigay sa atin ng pagmamahal at suporta. Pero most part of our family is ganun. Minsan, hindi na healthy ang surroundings. Kaya naman, kapag naramdaman mo na hindi na healthy yung surroundings at naaapektuhan na ang mental health mo, kailangan mo nang umalis. Yung iba kasi natatakot. Minsan, yung iba, iniisip nila, saan ako papunta? Saan ako? Sino yung magiging kasama ko? Sino yung mga dadamay sa akin? Kaya natatakot silang mamuhay mag-isa. Pero honestly, sinasabi ko sa inyo, sobrang sarap mag-live independently. Siyempre, nandyan lang talaga yung bills, andyan lang talaga yung budget mo for food, andyan din yung allowance mo, di ba? Siyempre, lalo sa mga nag-aaral na katulad ko, medyo mahirap, medyo doble kayod, or triple pa nga kung tutuusin. Para lang, masustentuhan mo yung sarili mo sa pag-aaral and also sa pamumuhay mo. And lastly, yung top 1 natin is you've got to enjoy your life, live with it, and learn a lot of lesson sa pamumuhay mag-isa. Honestly, ang dami nating matututunan kapag ikaw na lang mag-isa. Life lessons, love lessons, spiritual lessons, and marami pang iba. Don't get me wrong ha, kasi masaya pa rin kapag kasama ang pamilya. But in my case, mas pinili ko na magkaroon ng independent living. It's because it gives me peace. It gives me love for myself despite everything na naranasan ko at dumaan na bagyo sa buhay ko. Right now, sobrang saya ko. Ang dami ko nang natutunan. Ang dami kong nai-apply sa sarili ko. Nag-aaral ako ng maayos, nagkakaroon ako ng magandang grado. Ginagawa ko na rin lahat ng mga bagay or hobbies or passion na gusto ko na noon hindi ko magawa kasi nakakulong ako Close-minded lahat ng mga nasa paligid ko. But, pinili ko nga na mag-independent living, hindi lang dahil gusto kong gawin yung mga gusto ko, but kundi, embrace ko na yung mentality. Walang ibang makakatulong sa'yo kundi ang sarili mo. Walang ibang magmamahal sa'yo ng buo kundi ang sarili mo. Siyempre, swerte na lang yung mga may nagmamahal sa kanila, di ba, na pamilya, ganyan, partner. Pero kung wala man, huwag ka mag-alala. Andyan yung sarili mo and also pray for God kasi always siyang nandyan para sa'yo.